ATM. Anong take mo sa DZMM? Uy, magandang hapon! Ako po si Maan Macapagal. Ay, kumusta ang panahon sa inyong lugar? Dahil dito sa amin sa Quezon City, partikular dito sa panulukan ng Sergeant Isguera at Mother Ignacia, ay kanina po'y napaka-dilim. At umulan din ng malakas. Pero ngayon ay tikatik na lang. Dahil nga malaking bahagi ng ating bansa ang nakararanas ngayon ng mga pag-ulan. Dahil po yan sa trough o buntot ng low pressure area. Kaya ingat-ingat sa pag-uwi, lalo't sa rush hour mamaya. At weekend na. Ito na yung pinaka-inaasahan natin. Yes. Pero bago po yan, subaybayan nyo muna kami dito sa Anong Take Mo. Marami pa tayong tatalakayin bago magpahinga. Ang question of the day, anong inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Ay, sumali na po kayo dahil sa pagsagot nyo ay baka manalo kayo ng charity ba? Na naglalaman ng ilang mga essentials lalo sa panahon ng emergency. Oo, ayan pong charity ba ay katuwang po natin sa pagbibigay niya ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Tuwing Lunes po hanggang Biyernes, pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity ba mula sa PCSO. Ayan, sa mga nanonood ay kitang-kita nyo yung charity ba. Paano sumali? Padala lamang ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber 0919-278-3000. Ulit, 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang mga sumusunod. Buong pangalan, kumpletong address at contact number. O kontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Paalala lamang po, isang beses lang pwedeng manalo ng charity ba. Kasi baka sunod-sunod yung pagpanalo nyo kung winner o bonggang inyong sagot, laging kayo napipili. Ang dami nyong charity ba. Pero yun nga po, isa-isa lang ang makakakuha ng charity ba. Kapag nanalo ka na, ay hindi ka na po pwede sa susunod. Kaya makinig, makisali at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng anong take mo. Ulitin po natin ang question of the day. Anong inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Alam naman natin ang Article 1 ang dinidinig ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa day 10 o day 11 yan sa Monday, no? Oo, alas 10 mag-uumpisa ang pagdinig sa Senate Impeachment Court. Nitong nakaraan ay day 10. At dalawang dating mga bank manager ng Land Bank DepEd branch and yung sa Shaw Boulevard ang tumistigo sa korte. At pinakatumingkad dito yung kanilang sinabi na unusual nga. Gaduda-duda yung laki ng withdrawals noong ng DepEd at OVP noong taong 2023, kung di ako nagkakamali. Talakayin natin yung mga susunod pang mga araw ng pagliliti sa Article 1 dahil 30 days ang ilalaan ng Senate Impeachment Court sa pagdinig sa Article 1. Pero bago yan, ang oras, 40 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon.
Ayan, nakasama natin via Zoom si Attorney Antonio Bucoy, human rights advocate and public interest lawyer. At former spokesperson din siya ng House Prosecution Panel. Magandang hapon, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa iyo, Maan. 10 ng iyong mga tagapakinig at taga-subaybay. Mukhang solo ka yata ngayon, wala yung partner. Oo, iniintay lang natin si partner Zandro dahil parang ang ETA niya, estimated time of arrival, sabi ni Abby, ay traffic daw. Ay parang sabi niya 4:35. Pero yun nga nakararanas daw ng pag-traffic ngayon dahil siguro sa pag-ulan. Attorney Bucoy, kumusta ba sa inyong lugar? Dito sa Makati, tapos na yung ulan, pero makulimlim pa rin. Pero kasi malapit na ang rush hour, kaya tukod na yan. Yung traffic na maranasan natin, Biyernes pa. 'Di ba? Uy, Opo. at sweldo din. Opo. Tama ba? Traffic sa mga mall. Oo, traffic sa mga mall, sumweldo, gimmick. Ayan, umpisa na natin, Attorney Antonio Bucoy. Assessment niyo doon sa nakaraang pagdinig nitong linggong to. Kasi parang isang beses lang tayo, no? At tumistigo nga yung dalawang retired bank managers ng Land Bank. Malinaw po yung naging pagtistigo ng dalawa. Patungkol sa withdrawal ng malalaking halaga na tumutugma naman sa mga sinabi na rin ng naging testigo sa Committee on Justice na si Ramil Madriaga. Ang malinaw po dito ay yung malalaki at hindi pa na ipapaliwanag na withdrawal na 125 million kada isa sa bahagi ng confidential funds o sa pondo ng OVP sa Land Bank at pati na rin yung sa DepEd na 37.5 million each na sumusuma pagsasamahin mong dalawa ay 612. Ito ho yung dapat na pagtibayin ng ipaliwanag ng pangalawang Pangulo. Ayon dito sa Artikulo 1 ng Articles of Impeachment. Oo, inaalmahan nga Attorney Bucoy ng mag-asawang Duterte, si VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ito nga paglalabas ng tax records, no, na ng kanila na gagamitin nga para sa ebidensya sa pagdinig sa House Prosecution Panel. Sinasabi nga parang ginagawa raw isang weaponization ito, no? Tsaka ultimately ay alam din daw nila na ang yung pag-uusig nga sa Vice President ay may kinalaman pa rin sa 2028 elections. Attorney Bucoy. Wala hong kaugnayan yan dun sa election sa 2028. Yan ho ay pamumulitika na lang nila. Sapagkat ito pong pagbubukas ng kanilang income tax records, pati na yung sa confidential funds, yung liquidation, ay magkaugnay po ito. Sapagkat mahalaga ho ito upang mapagtibay yung kanilang idineklarang kinita nila bilang mag-asawa. Ito po bang Article 1, sa tingin niyo kung sapat yung mga, kasi ito financial records na to So, correct. madaling mapatunayan itong Article 1 kung makikita yung mga financial records and tax records. Opo, yan po ay simple math plus or minus. Ang dineklara mo ay ganitong halaga, subalit ang lumalabas, lubos-lubos pa dyan, bulto-bulto pa dyan ang iyong kapirahan o pag-aari. So kung yan ay hindi magtutugma, like I said, simple math, meron kang ninakaw. Ayan, Attorney Bucoy, sandali lamang po, bigyan daan natin itong humahangos na balita. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kuha muna tayo ng balita sa labas. Kelly Cordero. Dumating na rito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dating Senador Ramon Bong Revilla. Kinumpirma na rin ng korte na nakapag-agdak na ito ng 1 milyong pisong piyansa sa kasong malversation sa pamamagitan niya ng electronic payment. Ito ay matapos niya payagan ng korte ang bail request ni Revilla dahil sigo umanong na ipakita ng prosekusyon ang matibay na ebidensya ng kanyang pagkakasala sa isinagawang bail hearing. Samantala, ibinesura naman ng korte ang mga bail application ng 6 na iba pang kapwa akusado ni Revilla sa parehong kaso na sina Bryce Erickson Diaz Fernandez,
JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emelita Capistrano Watt, Juanito Coronel Mendoza at Cristina May del Rosario Pineda. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZNet. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Ayan, balikan natin via Zoom. Kasama pa din natin si Attorney Antonio Bucoy ng Human Rights Advocate po siya and isang public interest lawyer at dating tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Kasama na natin, Attorney Bucoy, si Sandro. Hinahanap ka eh. Magandang hapon po, Attorney Bucoy. Magandang hapon sa iyo, Sandro. Mukhang binuno mo yung traffic at ang baha. Ang traffic, no? Ang traffic sa EDSA. Pero Attorney Bucoy, itong ganitong mga kaso, kapag binubusisi yung mga financial records, yung mga tax records, ang sinasabi kasi ni Congressman Joel Chua, ito'y appetizer pa lang. So yung tinutumbok, ano pa po ba yung pwedeng mabulatlat? Lalo na't pinayagan na ng Pangulo yung pagbubukas ng mga records na ito. Okay. Ngayon ho, yung kanilang testigo ngayong Lunes ay yung mga taga-commissionan po. Pati ho yung nag-imbestiga nung paano nila niliquidate o pinagtibay yung paggastos ng confidential funds. Diyan ho lalabas yung mga fictitious names na ginamit nila upang iliquidate yung kanilang winidraw na 612 million. Magkasama ho ito, combined, yung pondo ng Office of the Vice President, Confidential and Intelligence Funds, pati na po yung sa DepEd. Ngayon, matutunghayan natin kung paano nila ito nilikida at kung saan ito napunta. Yun ho namang relevance ng income tax return, yan ho ay palagay ko sa huli pa yan tatapusin muna itong liquidation tungkol sa confidential funds. Ang testigo ho dito ay yung mga kawani ng Intelligence Confidential Fund Auditing Office or ICFAO. Yun ho namang sa income tax return na pinayagan na ni Pangulong Marcos Jr. na i-release na, ay ito po naman ay makikita, ito ay relevant upang ipakita kung magkano yung kanilang idineklarang kanilang kinita sa mga nasabing taon. Ito ho ngayon ay iugnay nila sa susunod pang paglilitis yung kanilang yaman na idudugtong nila ito sa SALN, pati ho yun sa mga bank records. Yan ho ang significance nito. Maiba naman ako, Attorney Bucoy, dahil nga mula doon sa mga nilalaman ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, tila magtutuloy-tuloy na rin yung pagkakaso doon sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Pero ang tanong ko dyan, Attorney Bucoy, ano po yung reaksyon ninyo doon naman sa desisyon ng DOJ na kasuhan itong sina Attorney Levy Baligod at yung mga bodyguards ng perjury at cyber libel? Kasi nga, ang later on, ang tumbok ko rin dito ay yung connection dahil itong mga inihayag ni Attorney Baligod at nung 18 Maleta Boys, tila ito rin yung gagamiting ebidensya para naman makasuhan si dating Speaker Martin Romualdez. Okay, ito po ang take ko dyan. Pero iwawasto ko yung unang yung sinabi. Si Attorney Baligod ay hindi isinali sa perjury. Siya ay isinakdal siya sa salang cyber libel. Ang sinampahan ng DOJ ng perjury ay yung 18 Maleta Boys. Ngayon, iuugnay ko po yan dun sa una kong pinuna nung unang idineklara ni Assistant Ombudsman Clavano at ni Ombudsman Remulla mismo na gagamitin nilang testigo ang 8 sa 18 na Maleta Boys. Ang katanungan ko po na nakabinbin at pagpuna hanggang ngayon ay bakit at paano nila gagamitin ang
nasabing testimonya ng 8 doon sa 18 na dati na nilang tinaguriang hindi mapapagkatiwalaan at in fact, pinabulaanan ito. Mas pasahol pa ho ngayon ang sitwasyon sapagkat nagkaroon ng resolusyon ang DOJ na gaya ng nabanggit ninyo ay nagsakdal sila ng perjury laban sa lahat ng 18 Maleta Boys. Ibig sabihin nito, na natanto nila na pawang kasinungalingan sa ilalim ng panunumpa yung sinabi ng 18. Pangalawa, nagkaroon ho ng bagong pangyayari na kahapon lang yata o kamakailan, inilathala ho o nagpahayag ang DOJ na ang ombudsman ay dinismiss na yung salaysay nung 18 Maleta Boys, kabilang yung 8 na gagamitin nila. Ano ang ibig sabihin nito? Sa parehong sitwasyon ng DOJ at Ombudsman, ang kanilang naging konklusyon ay pawang kasinungalingan yung sinabi ng mga Maleta Boys. Pangalawa, kasi nga sinabi na perjury, yung isa naman dinismiss ng Ombudsman yung kanilang salaysay. Anong ibig sabihin nito? Maliban sa pawang kasinungalingan nito, ibig ba nilang sabihin pinili nila ang ilang bahagi nung salaysay ng 18 na sinabi nila ay kasinungalingan at dumukot sila ng 8 doon sa 18 upang pagtibayin yung kanilang pag-uusig kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang malinaw po dito ay tila nagre-recycle sila ngayon nung salaysay nung 8. At ang katanungan, ito ba ay naratibo pa rin at salaysay pa rin nung 8 o ito ba ay naratibo na nung mga investigador? Kaya ho ang bayan ay nalilito na. Ano ba ang totoo? Kaya ho na yon, ang proseso ng preliminary investigation ay nagiging kaduda-duda. Pero Attorney Bukoy, pero Attorney Bukoy, dagdag pa nga dyan, dahil nga matatandaan natin, late na pirmahan nung 18 Maleta Boys yung kanilang affidavit. Tapos nagkaroon pa ng supplemental, parang nadagdagan pa. Tapos dulo-dulo, 8 lang pala yung merong knowledge doon sa delivery ng maleta, doon sa bahay ng dating speaker. Pero, yun nga ang daming inconsistencies, hindi po ba as early as now, maaring hindi ganun kalakas yung kaso para nga magtuloy-tuloy ito at may makasuhan? Bilang kasagutan ko dyan, ang susi ho sa anumang uri ng pag-uusig ay ang kredibilidad ng katibayan. Sa ating kasalukuyang usapin, kredibilidad ng testimonya nung 8 sa 18 Maleta Boys. Paano mo aasahan yung kanilang testimonya na noon ay tinuligsa mo na at pinabulaanan mo na? Ang lumalabas po dito ngayon ay hindi iisa, hindi pantay at hindi pareho yung pamantayan ng pagtimbang ng katibayan. Sa wikang Ingleso at sa usaping legal, ito yung tinatawag na consistency in the standard of assessment of evidence. Paano po magiging iba yung pamantayan ng DOJ na nagsabing perjurious at paano naman gagamitin ng ombudsman na itong parehong testimonya na ombudsman mismo ang nagpawalang bisa sa dismissal nung sinasabing salaysay. So dapat to iisa ang batayan, iisa ang pamantayan dapat or yung standard consistency in the standard of assessment of evidence. So ano po ang lumalabas dito? Salungat po yung nagiging posisyon ng mga ombudsman o OMB investigators sa naging desisyon ng DOJ at salungat na rin sa huling deklarasyon ng ombudsman na pinapawalang bisa niya, dinidismiss niya. So paano mo gagamitin ito? Paano magkakaroon ng kredibilidad? Magkaiba ba yung pamantayan na ginagamit nila na hindi naman karapat-dapat iisang gobyerno ito? Pareho sila, ang DOJ at ang ombudsman, na may kapangyarihan at tungkulin na mag-imbestiga. Ngayon, idadagdag ko po, ang layunin ng preliminary investigation ay protektahan
ang inosente sa mali at walang batayang pag-uusig at iligtas ang Estado sa baliwalang paglilitis o walang kabuluhang paglilitis. Ang nangyayari ngayon, parang pinagtatagpi nila ito upang magkaroon ng ebidensya upang usigin hindi lamang ang dating speaker, kundi 10 na rin ng ilang katauhan na nabanggit doon. Ang trabaho ng public prosecutor, dapat siya ay manatiling patas, objektibo, at walang kinakatigan. Hindi niya pwedeng baliwalain ang mga ebidensya o indikasyon na pumapabor sa inuusig. Hindi niya tungkulin na mag-usig at makamit ang paghatol sa anuman at kahit sa paanong pamamaraan. Dapat po ay pantay yung pamantayan. Pareho dapat ang pamantayan. Dito parang nagkakaiba Depende kung sino nag-iimbestiga at depende kung sino ang iniimbestigahan. Oo, at kaugnay niyan, Attorney Bukoy, partner, naglabas ng komento o pahayag si late Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang dating House Speaker. Kaugnay nga rin dyan sa pagsasampa ng kasong perjury at cyber libel. Ang sabi niya, pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. But the Ombudsman is using witnesses, he himself, and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na imbestigasyon? Mga testigong ibinasura na kinasuhan pa ng cyber libel at perjury. Gagamitin pa rin lang para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong sa laban na ito. Hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama. Yan po yung pahayag ni late Representative Martin Romualdez. So, yun nga parang sinasabi rin ng ibang mga comments na mga kritiko na parang single out ang dating House Speaker. Yan ang lumulutang Yan ang lumulutang. Ginagamit nila itong 8 na dati nang tinuligsa na salaysay nung 18 upang itampok ang dating speaker. Ako po ay sa pananagutan. Subalit, ang pananagutan po ay dapat ayon sa kapanipaniwala, lehitimo at matibay na katibayan. Hindi pwedeng baluktutin ang pamantayan Pag ito, binaluktot mo yung pamantayan sa isang banda, susunod ka sa nasabing pamantayan o standard of evidence. Sa isa naman, hindi mo susundin upang itampok mo ang iisang tao na sa sitwasyong ito ay si Speaker Romualdez. Kung gano'n ang mangyayari, nakakabagabag loob ho yan sa mga ordinaryong mamamayan. Susubahin ko lang, Attorney mataas na opisyal na ay maaring usigin sa maling pamamaraan, paano na yung ordinaryong tao lamang na walang ganong kakayanan? Attorney Bukoy, susumahin ko lang, magkaiba ba yung hustisya ng DOJ at hustisya ng Ombudsman? Kaya po ganyan yung tanong ko, Attorney Bukoy, kasi tila ang sabi ng DOJ, sige, kasuhan nyo ng perjury at cyber libel. Yung mga yan, si cyber libel, si Attorney Levy Baligod, at yung 18 na Maleta Boys ng perjury. Pero ang sabi naman ng Ombudsman ay hindi gagamitin namin yung ebidensya. Bakit parang Yun ang nakapagtaka. Ang pagkakaiba lang nung dalawa ay ang jurisdiction. Ang mga private individuals ay bumabagsak yan sa jurisdiction ng DOJ. Ang sa jurisdiction naman ng Ombudsman ay mga serbisyo publiko at private citizens kung may conspiracy o sabuatan. So, ang kanilang kapangyarihan ay pareho, magkaiba lang, patungkol lang sa kung sino ang inuusig at kung ito ay konektado sa kanyang trabaho bilang lingkod bayan o hindi. Ayan. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon, Attorney Antonio Bukoy, Human Rights Advocate and Public Interest Lawyer, former spokesperson ng House Prosecution Panel. Magandang hapon at happy weekend. Happy weekend! Happy weekend! Okay, ang oras, partner? Eksakto 5:00 ng hapon.
ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Oy, ano nangyari? Ma-traffic ngayon. Sobrang traffic. Pagkanan mo pa lang... Galing ka saan? Galing ako ng Commonwealth. Pagkanan mo pa lang mula Elliptical dyan sa Quezon Avenue, 30 minutes yan bago makarating ka ng EBS. Tatawid yun, di ba? Oo, tatawid din yun ng EDSA. Pero kasi dalawang traffic light yun. Isang traffic light, tatawid ka ng North Avenue. Hindi, ano yun? Miriam Defensor Santiago Avenue. Tapos yung susunod na traffic light, yung pagtawid mo naman ng EDSA. 30 minutes yun. So dahil sa pag-ulan ito, Hindi maraming tao. I think dahil nagsabay-sabay ang uwian kanina ng alas 4. Oo, feeling ko. Okay. Kasi usually, pag dumadaan ako doon, na mga before 4, wala, ang bilis 5 minutes lang yun dahil sweldo day ngayon. Sweldo day pa. At Biyernes. tika-tikang ulan. Biyernes. Biyernes pa. So yung iba ay gigimik, maya-maya lang. Sana all. Kaya asahan nyo na talaga. Ngayon pa lang, ma-traffic na. Lalo pa pag, rush hour, padating na. Huwag muna kayo good umuwi. luck. So paano? Tapos merong mga... Tapos syempre, ano? pwedeng tumambay. Sabi ko sana, munti ko na sabihin na, ano na, tawag doon? Yung ano ba yan? Yung kabayo ba yan? Ano na may kulay? Oo, tapos yung, di ba, may barbecue, yung mga ganun-ganun. Diba? Samahan mo ng barbecue, yellow, ganyan. Tapos kung may budget, yung may sa may tumutugtog, syempre. Tapos, may, pwede manood muna kayo ng sine. Maraming mga bagong sine ngayon. Mga action. Action, di ba? Maganda yan sa surround. Dinner, maganda ganyan. yung theater na, kasi, di ba? Para sa mga effects. Tsaka cuddle weather. Kung wala naman kayo pansinin, pwede kayong cuddle weather. Nasabi mo tuloy, kasi baka kasi maubos yung oras mo sa sa traffic. Kaya nga sunduin mo siya. Ay. Para magkasama na kayo, di ba? Ang Maulanan at tanong, matraffic kayo, at least magkasama kayo. May susunduin ba? Wala. Ganon. Pero, di ba, may sayang. May panlibre ka sana no? Sayang, kaso wala ka namang sweldo, wala ka namang ililibre. Wala kang di maghanap isasama. ka. Marami dyan. Instant. Oy, kayo naman, yung mga kaibigan nyo, mga ka-office mate nyo, di ba? Mag-bonding din naman kayo. Di ba? Para para maiba naman, di ba? Tsaka ang sarap ng weather talaga magpahinga. Correct. Kanina nga, sinisilip ko doon sa natin, sa bintana. Yun na nga, sarap matulog. Lalo nung dumilim, ay sobrang dilim kanina, di ba? Hindi mainit. Yung mga, mga 2:30. Oo, di ba? Teka lang, ulitin natin ang question of the day, partner. Ano ba yan? Ano ba yung question of the day natin? Ano ang inaasahan nyo sa impeachment trial sa susunod na linggo? Kasi sabi nila, medyo boring daw kasi puro documents, ganyan-ganyan. Sana'y umaatikabu ulit, no? Next week. Ako okay na yan kasi may nagre-reklamo na may stiff neck siya. Kaysa may mga tumatayo. Di ba ako okay na ako dyan? Kaysa naman sa may mga nagre-reklamo ng mga kung ano-ano tayo ng tayo tapos di naman pala tungkol sa impeachment. Iba pala. Iba pala. Teka, ulitin natin. Nagpapatuloy po ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig, tagapanood, katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil mula Lunes hanggang Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Naglalaman po yan na mga essential na magagamit po natin sa panahon ng emergency. Yan di ba? Pwedeng lalagyan ng bigas pala yan. Tsaka may kasama pala rin siyang bigas na naka-vacuum sealed. Oo, may dilata din. Diba? Ready to eat. Ayan. Ano partner yung kailangan gawin? Kailangan po, sagutin niyo lang po yung aming question of the day. At huwag niyo pong kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address at contact number. Ayan. Oo nga. Sige, basta alam nyo na yung gagawin nyo dyan. Sagutin nyo yung question of the day. Basta lagay nyo ng pangalan nyo, ng edad, address, at contact number. Ayan. Dahil dyan, magpa-party-party na kami. Dahil sakto rin. Ano ba? raw? Dahil sakto rin kasi nga,
tingnan mo si Kong Terry, parang naka-ready ng gumimik. Di ba? Oo Hindi nga tayo eh. formal-formalan na Oo, parang alam mo yun, Disday. yung tingin ko umaagaw ng mic sa mga video kehan. Ay, or baka tugs-tugs ba gusto mo? Ano ba O gusto ayaw niyong- ipasa yung mic. Or ayaw ipasa ang mic. Ano ba tugs-tugs? O gusto niyo mga chill na may mga kantahan O na yung mga Terry? ano lang, a cappella lang, yung mga ganon. O, gusto, Oo nga Ay, hindi, pala. kasi feeling namin kasama ka namin. Ayan, live dito sa studio, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. At isa rin po siyang sa Miyembro. House Impeachment Prosecutor. ng House Prosecution Team. Ayan. Magandang araw mga kaibigan. Hinahanda ko yung Too Much Love Will Kill You. Ay! Yan ba yung ano mo? Repertoire mo lagi kapag sa video kehan? Hindi, narinig ko lang yan kasi narinig ko sa labas eh. Ang ingay ng karaoke sa labas ng stasyon, di ba? Yun ang Akala ating ko- kanta. Ngayong Biyernes na ito. Ayan. Akala ko may dedication ito, Kong Terry. Or may pinaparinigan ka. Ganun. Hindi, tapos na kami sa threats eh. So love na ngayon, Kong Terry. Ganun ba? Kala ko yung mane. Oo. Kinamuti ko na kumanta. kantahin. Bawal ko Oo, kantahin. yung tungkol sa pera naman na na mga awitin. Oo, confidential. Pero bagong lahat, alam mo, galing ako sa City Hall ngayon ng Quezon City. Oh, yes. Oo, naghain Oo, kayo kasi ng... kinasuhan kami. Oo. Ni Congressman Joel Chua, Congressman Antonio Tino, Congressman Reneco, kami yung mga hinabol. Apat na... At yung iba pa hong mga naunang kongresista, Congressman Jokno, Congressman Sendanya, Congresswoman De Lima, yung mga taga-MLC at BSP. No? So, Ito yung sa sa House Committee on Justice to. opo, kasi Oo. nagrereklamo si Atty. Man Scarpio na nabuyang-yang daw po yung kanyang mga Na-publicize. total transactions nila mag-asawa, Oo. 6.7 billion in total transactions at 4.4 billion in inflows no sa kanila pong mga bank accounts. But katulad ng sinabi ko kaninang umaga, ito ay basura, ito ay walang kwenta at ito ay haharapin po namin. Kasi tiyak ako na mababasura po ito. Kasi yung pong AMLC transactions, nag-comply po kahapon yung pong AMLC doon po sa Senate subpoena. Ibig sabihin, anong sabi ng Senate Impeachment Court? Wala nga privacy issues dito po sa bagay na ito. Walang fishing expedition dito po sa paghingi ng po mga bank accounts, AMLC documents at BIR documents ng po mag-asawang Duterte Carpio at ng kanila pong mga kumpanya. Ay, ang sinasabi kasi lumabag daw sa Bank Secrecy Law, no? At sa Anti-Money Laundering Act. Etong Hindi ba pangaharas na lang Oo. to, Kong Terry? Data Privacy Act, yan. Hindi naman kami naharas kasi andun naman kami kanina. At sigurado naman po akong mababasura ito dahil wala nga batayan. Kasi ang totoo naman saan mo kayo nakakita ng kaso? Kinakasuhan ka dahil hindi ka nag-object sa isang pagdinig. Hindi pa trabaho ng mga congressman yung pong, magkaroon po ng mga pagdinig, no? Katulad ng House Justice Committee proceedings. At pangalawa, ngayon lang ako nakakita ng isang criminal complaint kung saan gusto mo ipakulong ang isang tao dahil hindi siya nag-object sa isang bagay. Yung object and not object ay kapangyarihan po ng isang kinatawan ng Kongreso. So, paano ka magpapakulong pagka po ganun yung batayan? Pwede ng mga niyong kaso? gamitin, sir, na kumbaga, sagot yung congressional oversight and in aid of legislation. Sa tama mga yun. ganyan. Oo. Well, ang totoo, syempre, ang mga pangunahin po ng mga kinasuhan doon sina Congressman Jokno, Congresswoman De Lima, Congressman Sendanya at Chairperson Jervy Luistro. Kasi ang sinasabi niya ni Attorney Carpio, nagkaroon daw ng motion at yung motion daw po ay kinatigan ng komite. Parang sabi ko naman, parang trabaho namin yun na magkaroon po ng pagpoproseso po ng mga motion at mag-approve o mag-reject ng mga motion. So, yun po yung kaso nila. So, siningit po yung mga pangalan namin ni na Congressman Chu at iba pa dahil nga daw, hindi rin kami nag-object at nagtanong pa raw po kami. So, ang tanong ko ngayon, paano na lang yung lahat ng mga iba pang mga congressional investigations? Hindi ba? Oo. Nagkaroon ng motion, pag tinanggap ng komite, ng chair, pag hindi nag-object, pwede nang kasuhan. So, tingin ko katawa-tawa ito pong kaso na ito at ultimately mababasura. At delikado rin naman kung sakaling magtuloy-tuloy ito dahil nga sinasaklawan yung kapangyarihan ng Kongreso. Tama po yun. At syempre,
nakita naman ho natin, hindi lang naman ho yung Kongreso na nagsasabi, kahit naman po sa Senate Impeachment Court, no? Kasi, syempre, ibang bagay kung halimbawa, yung Senate Impeachment Court, sabi na, hindi, huwag niyong ipakuha yung MLC, BIR documents at bank accounts. No? Pero, nakita ho natin, bumaha na ho ng box kahapon sa Senate Impeachment Court. Yung BIR documents, binigay ho ng Pangulo ang kanya pong pag-aproba dito sa paglalabas po ng mga dokumento pong ito. Yung pong mga bangko, lahat po ng sinampina, nag-comply na at may mga karagdagan pa na ilalabas po nga mga submissions ang mga bangko pong ito. At panghuli, yung MLC, nagsubmit na rin po ng kanila pong ulat sa Senate impeachment. Pero pwede niyo bang gamitin yung legislative immunity? Kasi 'di ba, ano man yung sabihin, no, ng mga mambabatas sa session o sa mga pagdinig, protektado. Tama. Pwede rin yun, oo. Kasama po 'yun doon sa mga batayan kung bakit po dapat mabasura ito pong complaint na ito. Kung Terry sabi niyo nag-comply na yung mga sinapina. Ang tanong ko, bakit naging yung green na box ng BIR naging pula? Naging red. Actually, Hindi. rin ako. Tsaka isa lang yun, di ba? Naging dalawa. Oo. Anong doon? Hindi ko alam. Baka yun lang ho yung nabili nila sa tindahan na box, ano? Pero ito bang box na hindi binuksan noon, same ng laman ng pinayagan ngayon? Ang inasahan namin, kapareho lang po. Nagbago lang po yung kulay ng box, no? At ngayon, syempre, naisalin. meron na pong pag-aproba ng atin pong Pangulo na ilabas po ito. Yun ang importante kasi nga nasa saklaw pala no ng Pangulo yung kapangyarihan na ilabas itong baganto kapag may tama ba may mga pinag-uusapan sa korte at ngayon nga sa impeachment court. Tama ho yun. Isa ho yan dun sa mga rekisito po kasi ng Senate Impeachment Court na bago po ito tanggapin ng Senate Impeachment Court, either pumayag yung pong nakapangalan no, na taxpayer, basically mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila po mga kumpanya, or yung Pangulo po ng Pilipinas yung magsasabi na maaari itong ilabas at makita po ng korte. Yung hakbang na ito ni Attorney Mans Carpio, no, ng asawa ni VP Sara, anong tingin niyo dito? Anong estratehiya ito? No? Para, ano ba yun? Bumaba yung momentum? Hindi naman. Siguro, ang sabi ko nga ho kanina, para tirang pikon na lang ho ito. Tingin ko, alam naman ho nila, alam din namin, na hindi ho ito sasampa sa korte. Alam ho namin na walang batayan yung kaso, pero sinampa pa rin po regardless of that, no? Basically, syempre, imbis na ang ginagawa ho ng mga prosecutor, puro prosecutor ho yung mga pinagkakasuhan At ilan ho mga tagapagsalita. Imbis syempre na nakapokus ho kami dun sa paghanda for next week's proceedings, pupunta ho kami ng City Hall para harapin po itong inventong kaso na ito. Alright, teka lang. Anong oras na, partner? Ang oras, 17 minuto, makalipas ang 5:05 ng hapon. Ayan, sige, tuloy lang natin. Representative Terry Ridon, Bicol Saro Party List, at isa pa rin pong House Impeachment Prosecutor, kasama pa rin dito live sa studio. Ayan, saan tayo natapos? Oo, teka, magbabalik daw muna tayo. Okay. Mag-gap daw muna tayo. Okay. Kailangan lang natin pagbigyang daan itong mga ilang mga paalala. ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Kasama pa rin sa studio, Representative Terry Ridon. Kong Terry. Well, alam niyo, bago lahat, katulad na binanggit ko kahapon, sa pagpasok ko ng mga ebidensya, no, nung bank, BIR, at AMLC documents po ng mag-asawang Duterte Carpio at mga kumpanya, lumilit na ho yung mundo niya pangalawang Pangulong Duterte kasi syempre mabubulalas na, mabubuyang-yang na po kung totoo ba o hindi na meron ba talaga siyang hindi maipaliwanag na yaman. At ito rin marahil yung dahilan kung bakit tingnan ko at napansin nga ng mga ilang kritiko kung ano-ano na yung pinagsasabi dun sa dahig. Tapos yun nga, may ganito pang kaso. Ito kaya yung rason doon dahil nga talagang sinusubukan nila natabunan pa rin itong paglabas nitong mga ebidensya. Hindi, alam mo, sa totoo lang, mas maganda nga sana yung naging una nilang strategiya na hindi gaanong nagsasalita yung pong pangalang Pangulo. No? Kasi meron ho talaga siyang kapasidad na magsabi ng kung ano-ano na baka lampas no doon sa inaasahan. Nangyari na naman ho ito
nitong nakaraan. May pangalan naman ho siyang binanggit nga, pero talakayin muna natin yung una, yung sa 5,000 peso na hitman, ano? Na gano'n lang daw po kadali. Kaya ang tanong natin sa kanya kahapon, yan ba yung presyo doon po sa paggawad, no? Doon sa contract killer laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. Hindi ba? Kasi parang alam na alam niya yung presyo po nung pagpatay ng kung sino man ho sa Pero yung Pilipinas. statement na to, Kong Terry, hindi naman ito madadagdag as ebidensya dito sa threats. Kasi parang may connect eh. Hindi, meron talaga siyang connect. Pero syempre, hindi na ihahabol yun bilang ebidensya. Ipapaubayan na ho natin yan sa publiko at sa mga senator judges on whether or not makaka-impact po ito, no, sa kanila pong pagtingin. Pero syempre, ang totoo naman, kung ikaw na ho yung nasasakdal on threats, the last thing that you would do would be to talk about threats. Hindi ba? Pero ginawa pa rin ho niya yun nung nakaraan. Pero may bago ho siya ngayon, yung media naman ho, yung punterya ng atin pong pangalawang Pangulo. I think a news organization kasi was called out, no, supposedly for parang misquoting or presenting a news without context. Pero alam po niyo, malinaw naman yung context eh. Hindi ba? Nung pong binanggit niya on the 5,000 peso hitman. Ang sinasabi niya, yung mga EJ case daw po ay pwedeng dahil lang sa away mag-asawa at pinatay yung asawa, EJK na daw yun. Pero ang sabi nga ho natin kahapon, alam po ninyo, hindi ho ganun yung EJ case na nakasampangin sa The Hague laban sa atin pong dating Pangulo. No? Seryoso yung usapin, mga nanlaban, pinatay ng law enforcement in the course of the Duterte drug war. No? So hindi ho natin pwedeng maliitin, hindi ho natin ganung pwedeng pasimplihin yung pong nagaganap pong paglilitis laban sa dating Pangulo. Yung ganitong pagsaklolo sa korte, no? Inaasahan nyo na ganito yung magiging estratehiya ng kampo ni VP Sara? Well, kahit naman ho yung main impeachment proceedings, so meron pa rin ho silang nakasubo na kaso sa Korte Suprema. Hindi ba? Kaya nga, ang sinasabi namin, nagpapasalamat kami sa Korte Suprema, hindi ho sila nag-issue ng TRO laban sa House proceedings at pangalawa, dito po sa Senate trial na nagaganap po ngayon. Kasi isa ho yan doon sa mga inaasahan po nila sana. Na pagka syempre natigil po at the level of either the House or the Senate, wala hong tatakbong paglilitis ngayon. Pero ngayon, we will be on the 11th day by next week. So, hopefully... Anong expected, Kong Terry? Ang expectation natin, maisa lang po yung COA sa darating pong linggo. So, ipapaliwanag po nila doon yung results nung pong mga notices of disallowance, yung pong decision with finality, nung pong mga pinapasoling pera sa atin pong pangalang Pangulo, para malinaw lang sa mga kababayan natin, 448 million personal yung hinihingi pabalik ng COA na pinapabayad po sa ating pangalawang Pangulo at sa kanila pong mga opisyal. Yun nga po, teka lang. Ayan. Kasi connected din yung question of the day natin dito nga, Kong Terry, kung ano yung inaasahan. Kanina namin tinatanong sa mga nanonood at nakikinig kung ano yung inaasahan nila for next week sa impeachment trial. Ang sabi ni Congressman Joel Chua, appetizer lang daw yung dalawang bank manager. Baka naman meron kayong tips dyan, Kong Terry, kung ano ba, entree na ba? Main course na ba? Ano na? Dessert? O ano? Lechon de leche na ba? Ganun ba? Hindi ko alam. Antayin nyo na lang sa Lunes. Kaya talaga... Tsaka 30 days yan ang inalat para sa Article 1. Tama, pero hanggat maaari, susubukan naming paigsiin. Like, ng 5 araw, bawas ng 5 araw? Katulad na nangyari dun sa threats, no? Kung masapatan na po kami doon sa mga nailatag pong ebidensya. May natipid kayong araw doon. Ilang days din yun? Ang binanggit po ng Senate Impeachment Court, mga 2 araw po. Yung natipid po ng prosecution. So hopefully, kung pwede ho namin i-cut by 50%, yung pong bilang po ng paglilitis. Yes, please. Gagawin ho namin yun. Kasi, syempre, unawa din naman ho namin na gusto rin talagang makaantabay at masubaybayan ng mga kababayan po natin ito pong kabuuan ng paglilitis na ito. Oo, teka, meron na tayong napili ang ATM team. Ano kaya yung sagot? Ito, ang inaasahan ko po, ito na ba yung napili natin? Ito na pala yung napili natin. Ang sinasabi ni Romeo Leona mula Rizal, ang inaasahan ko po ay imbestigahan ang mga retired officials or presently employed sa Commission on Audit para mag-testify
ang ginawang audit sa confidential fund expenditure ni VP Sara. May ganito ba, Kong Terry? Mangyayari yun next week. Yung current officials po ng Commission on Audit will be subpoenaed. They will be placed on the stand. Tatanungin po sila ng depensa at ng prosecution. O, nanalo sa charity ba natin, napili ng ATM, ay may kipag-ugnayan sa'yo ang ATM team. Kung paano makakuha ang iyong charity ba. Oo. Yun nga, Kong Terry, bago tayo paalam, may mga na-board daw. Tsaka parang tila ito rin yung pinalulutang ng kampo ni VP Sara na may impeachment fatigue na daw. Naboboard daw ang mga nanonood. Sila lang nagsasabi nun. Kasi ang totoo naman ho, may survey na nagsasabi, talagang whether you are supporting the Vice President or you're not supporting the Vice President, gusto ho nilang malaman yung katotohanan sa likod po ng lahat ng mga usapin. So, parang doon lang ho galing sa kampong yun. Yung pagpapalutang po na nawawalan na po ng kagustuhan, yung po mga kababayan natin dito. Tingin ko nakabantay sila hanggang dulo dito. Medyo technical kasi yung last time, so may pasabog ba? Ganyan. May fireworks. Alam po niyo, kailangan maglinaw sa mga pasabog. Minsan po yung mga pasabog, hindi yung aktual na pasabog eh. Minsan doon sa dokumento ho nakikita. Yes. Yung kung saan ka talaga makukulong, saan ka matatanggal. Lalo't bukas na yung tax records. Yun pa lang Yun eh, nga, di ba? actually. Parang hindi natin alam kung ano yung makikita natin doon. Tsaka makikita natin doon kung nagbabayad ba ng tamang buwis Yes, ang maraming pangalawang pwedeng Pangulo. lumabas, no? Sa pagbusisi sa tax records, Hindi, sa katulad bank ng- records. Katulad ng sabi ko, sa BIR, sa AMLC, tsaka sa banks, marami na hong mabubuyang-yang na katotohanan. So, Sa likod po ng pagkatao at kayamanan po ng mag-asawang kung Duterte. Pandora's box ba ito? At saka yung mga real estate tax, makikita din pala doon, ano? Ayan. Yung mga biniling bahay at lupa. Nako, Alright. abangan natin yan. Maraming salamat, Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Paano? Happy weekend sa lahat. Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM?